Nakakapagod. Mamaya na ako magluluto ng tanghalian. Papahinga muna ako. Anak, kumusta ang pag-aaral mo? Magtatapos ka na sa 1 linggo ah. Mabuti nga yun at makakaalis na ako dito pag nakapasok ako ng trabaho. Aalis ka? Ibig sabihin, hindi ka dito maghahanap ng trabaho? Dito tay, hindi kayang buhayin ng pamilya ang sweldo dito sa lugar natin. Sa Maynila ako maghahanap ng trabaho. Iiwan mo ako, anak. Alangin isama ko kayo. Kayo pang alagayin ko doon. Dito na lang kayo. Total, sanay naman kayong tumapak sa putikan araw-araw. Huwag mong sabihin yan, anak. Dahil yan ang bumuhay sa atin mula maliit ka. Hanggang ngayon, nakatapos ka. Kaya nga vocational lang ang kinuha ko ngayon dahil hindi nyo ako kayang pag-aralin sa kursong gusto ko. Ang mahalaga ngayon, anak, makakapagtapos ka pa rin. Anak, gusto mo bang pumunta ako sa graduation mo? Ano tay? Kahit wag na. Baka mamaya pagtawanan lang kayo ng mga kaklase ko. Sobra ka naman, anak. Wag na kayong pumunta. Kahit yung guro ko na lang magsasabit sa akin. Sige, anak, kung yan ang gusto mo. Sige, magluluto na ako ng tanghalian natin. Sa wakas, graduate na ako. O anak, diyan ka na pala. Oh, ba't nakabihis kayo? May lakad ba kayo? Binabati kita, anak. Gusto sana kitang yayain kumain sa labas bilang selebrasyon ng graduation mo. Saan nyo naman kinuha yung pera nyo? May kaunti akong naitabi, kaya yun ang gagamitin natin. Tay, huwag na tayong lumabas. Ibigay nyo na lang sa akin yan at gagamitin kong pang-apply ng trabaho sa Maynila. Ganun ba, anak? Sige, magbibihis na ako at magluluto ako ng kakainin natin dito sa bahay. Ano ba kasing pumasok dyan sa utak nyo at naisipan nyong kumain sa labas? Masaya lang kasi ako, anak. Kasi nakapagtapos ka na. Tay, alam nyong kailangan ko ng pera pag lumuwas ako ng Maynila. Sayang lang yung gagastusin natin pag lumabas tayo. Kailan mo ba balak lumuwas, anak? Bukas na bukas rin, tay. Maya-maya lang mag-iimpake na ako. Ba't ang bilis naman ng alis mo, anak? Kaya anong gagawin ko dito kung hindi ako kikilos? Ayokong lumusong sa bukid at sa putikan kagaya nyo. Huwag ka naman ganyan, anak. Dahil sa putikan na yan, nakapag-aral ka, kahit vocational lang. Anong gusto nyo? Magpasalamat ako? Eh wala naman sa vocational yung kursong gusto ko. Pasensya ka na, anak. Di ko kasi kayang tustusan yung kursong gusto mo. Kaya wala akong dapat ipagpasalamat sa inyo. Sige na, magbihis ka na rin at makakain na tayo pag nakaluto ako. Yung perang gagamitin kong luluwas ng Maynila, huwag mong babawasan na. Baka kulangin pa yan. O tay, asan na yung pera? Ito. Kailan ang balik mo niyan, anak? Ano ba yan? Hindi pa ako nakakaalis, balik na agad tinatanong nyo. Nag-aalala lang ako sa'yo, anak, kasi ngayon lang tayo magkakahiwalay. Hindi ko alam kung kailan ako makakauwi. Ang iniisip ko ngayon, makahanap ako ng trabaho agad. Basta, pag may mahabang bakasyon ka sa trabaho, anak, umuwi ka din. Paano ako pag di ka umuwi? Ang tandaan nyo na tay, kaya nyo na yan sarili nyo. Sige na, baka mahuli pa ako sa biyahe. Diyos ko, huwag niyo sanang pabayaan ang anak ko. Ngayon lang siya mawawalay sa tabi ko. Kahit ganun siya sa akin, mahal na mahal ko po siya. Sana lang, makauwi din siya dito para magkasama kaming muli. Kumusta na kaya yung anak ko sa Maynila? Nakakakahit kaya siya? Baka nagkasakit na siya doon.
Happy birthday, anak. Miss na miss ka na ni tatay. O pre, wala ka bang balak umuwi ngayong magpapasko at bagong taon? Wala pre. Si tatay lang naman ang dadatnan ko dun sa bahay. Kaya boring ang Pasko at bagong taon dun. Oo. May tatay ka pala naghihintay sa'yo. Bakit? Ayaw ba makasamang tatay mo? Hindi pre. Tsaka wala rin naman kaming pag-uusapan. Puro wala rin kwenta ang mga ikikwento niya sa akin pag umuwi ako. Huwag ka naman ganyan pre. Kahit anong ikwento niya, pakinggan mo na lang. Hindi ako interesado sa mga kwento nun. Puro bukid ang alam nun. Di ba sabi mo pre, nakapag-aral ka ng vocational dahil sa pagbubukid ng tatay mo? Oo pre. Yun naman pala eh. Masarap pakinggan ang kwento ng sakripisyo nila para sa anak nila pre. Pre, ang totoo, ayoko nang umuwi doon. Dahil buong buhay ko, puro hirap ang naranasan namin sa probinsya. Hindi mo ba naisip kung bakit ka pinag-aral ng tatay mo? Dahil ayaw niyang maranasan mo ang buhay na mayroon siya ngayon. Hindi mo ba ramdam maglungkot pag ikaw lang dito sa boarding natin? Oo, sobrang boring nga. Wala ka man lang makausap dito. Ganoon din ang nararamdaman ng tatay mo doon, pre. Huwag mong sabihing iniwan mo lang basta-basta yung tatay mo doon. Tatay mo yun, pare. Wala ka dito sa mundo kung wala siya. At lalong wala ka sa kung anong meron ka ngayon kung hindi ka niya pinag-aaral. Tama ka nga pare. Ayoko lang aminin sa sarili ko, pero namimiss ko ang tatay ko. Alam mo pare, sila yung taong iniiwan, pero dapat kailangan balikan. Dahil sila ang dahilan kung bakit ka nabubuhay dito sa mundo. Isipin mo, hindi ka man niya nabigyan ng maginhawang buhay. Pinilit ka naman niyang pag-aralin sa abot ng kanyang makakaya. Kaya tignan mo kung nasaan ka. At kung anong meron ka ngayon, yun ay dahil sa tatay mo. Tama ka pre. Sige, mag-e-empake lang ako. At doon ako magpapaskot bagong taon kasama ng tatay ko. Tama yan pre. Sige, bilisan mo para makalis na tayo. Tara na, excited na ako. Sige. Kumusta kaya yung anak ko? Sana makasama ko ngayong Pasko. Miss na miss ko na po yung anak ko, Diyos ko. Miss ko na din po kayo, tay. Tay, Anak, mabuti dumating ka. na-miss ko kayo, tay. Mabuti naman, naalala mong umuwi, anak. Kala ko nakalimutan mo na ako at hindi ka nababalik. Hindi mangyayari yun, tay. Patawarin niyo po sana ako sa mga hindi magandang inasal ko sa inyo noon. Alam ko pong nagkamali ako sa inyo. Nagpapasalamat po ako sa inyo dahil may magandang trabaho ako at maginhawang buhay ngayon. Obligasyon kong gawin ang lahat ng makakaya ko, anak, bilang ama mo. Ayaw kong matulad ka sa akin. Tay, huwag niyo pong sabihin yan. Hindi ako nakapag-aral, kaya hanggang ganito na lang ang buhay ko. Kaya nga dito ako ngayon, tay. Dahil gusto ko kayong makasama ngayong Pasko at bagong taon. Natutuwa ako, anak, at hindi mo ako nakalimutan. Hindi po, tay. Isa pa, gusto ko po kayong isama sa Maynila para magkasama na tayo ulit. Yun ay kung gusto niyo po. Gusto ko sana, anak, pero dito na lang ako sa akin. Wala kasing maiwan na magbabantay sa bukid natin. Umuwi-uwi ka na lang, anak, pag may oras ka para bisitahin ako. Sige ho, tay, kung yan po ang gusto niyo. Huwag mo sanang kalimutan si tatay, anak, pag dumating yung araw na aasinso ka na. Yung iba kasi, iniwan at kinalimutan ng mga anak. Hindi ko po gagawin yun, tay. Utang ko po sa inyo ang buhay ko at kung anong meron ako ngayon. Kasama ho kayo sa lahat ng pangarap ko. Maraming salamat, anak. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko din po kayo, tay.